Basically, what's happening now, medyo sumasama yung pakiramdam ni Alex kasi alam naman natin yung ugali ni Alex. Siya yung medyo aggressive. You might have a fever? No. Should not have a fever. Just took my aspirin. No. 28. Rising temperature 33. 33.1. Stable at 33.1. No movement to boil. Ang bilis umangat at bumaba ng temperature niya. Matapos i-monitor ng paranormal investigators na sina Alex at Adam, pati ng psychic na si Ana ang mga nakunang kong video sa aking paglilibot, susubukan naman nilang makiramdam kung meron kayang mga nilalang na maaaring hindi nahagip ng thermal cam. Unang nilibot ni Ana ang third floor. Ayan na, sinasabi ko. May ano dito ha, may espiritu dito, pero wala siyang muka. Dito. Meron dito. Halo-halo ang nandito. Wow. Dami. Dalawang nilalang umano ang tumawag sa pansin ni Ana. May babaeng puti doon, pero wala siyang muka. Ayaw lang nila na napapakalaman itong lugar na to. Pero merong isa doon na anino siya, na hindi ko alam kung anong klaseng ano siya ha. Meron doon no, parang hindi ko alam kung nakabiting siya, basta meron siya doon. Ayaw niya magpaano eh. Waring mga tagapagbantay raw ng dormitoryo ang mga nilalang na naglalagi rito. Ayaw niyang puntahan yung lugar na yun kasi parang kanya yun eh, sa akin lang to. Ayaw lang nila nung ginagambala sila, maingay yun, yun lang. Sumunod naman mag-imbestiga si Alex sa first floor gamit ang kanyang Tibetan bell. Check nyo lang yung bandang end ng corridor, ha? Pinahatid din ni Alex ang ilang piraso ng papel sa ilang piling lugar para magamit sa pagtatawas. Ayon sa kanya, ang tatlong kwarto na 118, 106 at 104 ay kapwa raw na may namamalaging mga nilalang. Banyo. There's something there. Shit. Maganda to. We're the first floor. At saka it's already giving me a headache. Ang galit na yata sa akin. Sorry. Para makilala ang mga sinasabing kakaibang nilalang na naririto sa dormitoryo, sinumulan ni Alex ang pagtatawas. It's a face. On this end, parang babae. Saan po to, sir? 106. Sabi kong parang may nagtatago. Looks like a 15-year-old girl. Bata, oh. Medyo matangos ang ilong niya ng konti. At nakikita ko lang dito is in fact parang certain abuses probably might have taken place there. Tila naniniwala raw ang mga espiritong residente ng dormitoryong ito na sila ang nagmamay-ari ng lugar at ang mga taong nakikituloy ay pawang mga dayo lamang. The funny part, one time, andun ako sa loob, may parang message na pumasok sa utak ko na sinasabi, bakit natin sila hino-haunt? So sabi ko, so feeling ko, I think they're looking at it the other way around. Hino-haunt, sa pananaw nila, sila ang tinatakot natin, while in fact, in this dimension, sila ang natatakot sa atin.